Sa araw ng pagpapaalis sa amin, narinig ko ang sigaw ng kapitbahay. Anak ka lang na ginamit ng sarili mong ama at ina. Ang lihim ng pamilyang akala ko'y perpekto di. Ako si Maritz Villanueva, 27 taong gulang. Sa buong buhay ko, iisa lang ang pinanghawakan kong paniniwala, kahit gaano kasama ang mundo, ang pamilya ang unang kakampi mo. Pero isang gabi, sa loob mismo ng bahay na tinawag kong tahanan sa loob ng 27 taon, doon ko nalaman na minsan ang pinakamalalim na sugat ay nanggagaling sa mga taong dapat unang magprotekta sa'yo. Lumaki ako sa maliit na bahay kasama ang mga magulang ko na sina Rogelio at Lorna Villanueva. Sa paningin ng mga kapitbahay namin, perpekto kami. Ang bait ng anak nila Marites, madalas sabihin ng mga tao. Napakasipag ng pamilya ninyo, papuri ng mga kapitbahay. Pero walang nakakaalam ng nangyayari kapag sumasara ang pinto. Kapag gabi na, doon lumalabas ang tunay na mukha ng pamilya namin. Simula bata ako ang gumagawa ng halos lahat. Ako ang nagluluto. Ako ang naglilinis. Ako ang nag-aalaga sa negosyo ng tatay ko. Habang ang ibang anak ay may oras para mangarap, ako naman ay natutong magsakripisyo. Isang gabi, habang nagbibilang ako ng pera sa maliit naming tindahan, lumapit ang tatay ko. Maritz, malamig niyang sabi. Opo, tay. Bakit kulang ang kita? Nagulat ako. Tay, hindi po kulang. Ito po lahat ng benta natin ngayon. Bigla niyang hinampas ang mesa. Walang kwenta yung ginagawa mo. Kaya ka nga nandito para ayusin lahat. Napayuko ako. Tay, anak niyo po ako. Tumingin siya sa akin na parang hindi ako kilala. Anak. Ang anak dapat may silbi. Mas masakit pa sa sampal ang mga salitang iyon. Dahil galing iyon sa taong buong buhay kong hinintay na ipagmalaki ako. Isang gabi, hindi ako sinasadyang nakarinig ng usapan ni na mama at papa. Akala nila tulog na ako. Rogelio, kailan mo sasabihin kay Maritz, bulong ni mama. Sasabihin ang alin, sagot ni papa. Na ibebenta na natin ang bahay. Nanlaki ang mata ko. Ang bahay? Ang bahay na ako ang tumulong bayaran? Ang bahay na ilang taon kong pinaghirapan? Napahawak ako sa bibig ko para hindi sila makarinig. Hindi naman kailangan malaman niya, sabi ni Papa. Pero anak natin siya. Tumawa si Papa. Anak. Siya ang pinakamadaling kumbinsihin. Simula noon, siya naman ang sumusunod. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ko. Hindi pala ako anak sa kanilang paningin. Ako pala ay isang taong ginagamit. Kinabukasan, pag uwi ko galing trabaho, nakita ko ang mga gamit ko nasa labas. Nakatambak. Nasa harap ng gate. Nandoon sina mama at papa. Tay. Maano po ito? Tahimik sila. Hanggang magsalita si papa. Umalis ka na, Maritz. Parang tumigil ang mundo ko. Bakit? Kasi ibebenta na ang bahay. At hindi ka naman namin kailangan. Napaluha ako. Hindi niyo ako kailangan? Malamig niyang sagot. May sarili ka ng buhay. Humanap ka ng sarili mong matitirhan. Hindi ko na napigilan ang iyak ko. Pero tay ako ang tumulong sa inyo. Ako ang nagbayad ng utang ninyo. Ako ang nagpalaki sa negosyo natin. Sumigaw si Papa. Ginawa mo lang ang dapat mong gawin bilang anak. Doon ako tuluyang nadurog. Pero bago pa ako makapagsalita, may biglang sumigaw mula sa kabilang bahay. Rogelio. Tama na. Lumingon kami. Ang kapitbahay namin na si Aling Nena, na halos 20 taon nang nakatira sa tabi namin, ay papalapit. Lumapit siya kay Papa. Akala mo walang nakakaalam? Nagulat si Papa. Ano bang pinagsasabi mo? Inilabas ni Aling Nena ang isang lumang folder. Alam ko kung sino ang nagbayad ng bahay na ito. Nanlaki ang mata ko. Aling Nena. Lumapit siya sa akin. Maritz anak, ikaw ang nagbayad nito. Parang huminto ang paghinga ko. Ano po? Tumango siya. Noong 19 years old ka, ikaw ang nagtrabaho sa 2 trabaho. Lahat ng pera mo ipinadala dito. Alam ko dahil ako ang tumulong magtago ng resibo. Tumingin ako kay Papa. Tay. Pero tahimik siya.
Nanginginig ang labi ni Mama. Rogelio, sabihin mo ang totoo. At doon bumagsak ang maskara. Hindi ko akalaing malalaman niya, mahina niyang sabi. Napaiyak ako. Alam niyo pala lahat. Lumapit si Mama. Maritsti. Bakit? Isang salita lang. Pero puno ng sakit. Bakit niyo ako trinato na parang hindi ako pamilya? Tahimik ang buong paligid. Hanggang magsalita si Aling Nena. Dahil minsan, may mga magulang na nakakalimutan na ang anak ay hindi katulong at hindi gamit. Biglang umiyak si Mama. Anak, nagkamali kami. Pero hindi agad nawala ang sakit. Dahil ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, kahit idikit mo ulit may bakas pa rin. Lumapit si Papa. Maritz, patawad. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang mahina. Pero sinabi ko, patawad, Tay. Pero kailangan kong matutong mahalin ang sarili ko bago ko kayo mapatawad ng buo. Tahimik siya. Walang sigaw. Walang galit. Dahil alam niyang totoo ang sinabi ko. Lumipat ako sa sarili kong bahay. Hindi malaki. Hindi marangya. Pero akin. Ako ang pumili. Ako ang nagdesisyon. At higit sa lahat, hindi ako naninirahan sa lugar kung saan kailangan kong patunayan na may halaga ako. Paminsan-minsan, bumibisita sina Mama at Papa. Unti-unti naming binubuo ang nasirang relasyon. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil pinili kong gumaling. Moral lesson. Hindi porket pamilya mo ang isang tao, ibig sabihin ay tama na ang lahat ng ginagawa nila. Ang tunay na pagmamahal ay hindi gumagamit, hindi nananamantala, at hindi sinusukat ang halaga ng isang tao sa kung gaano karami ang kaya niyang ibigay. Minsan, ang taong tahimik na nagsasakripisyo ang siya palang may pinakamalaking puso, pero darating ang araw na matututo rin siyang piliin ang sarili niya.